Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka updated sa mga bago-upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang Wadim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Wadim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So, ito na mga Kalingap. Nung kahapon lang po ito, kahapon ay nagkaroon tayo ng konting kwentuhan patungkol po sa jump car defender na papanahon na ba? Yan po yung naging title and thumbnail po natin kahapon. Jump car defender na papanahon na ba? At nagkaroon tayo ng mga kunting kwentuhan, mga Kalingap. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang dumami agad ang nag-react. Dumami agad ang nag-react sa jump car defender na papanahon na ba? So, marami nag-react, may mga sang-ayon, may mga hindi sang-ayon. Diyan sa pagkakaroon ng jump car defender. So, may may dalawang tao mga Kalingap. May dalawang tao po mga Kalingap na sobrang nagtatalo ngayon kung dapat bang matuloy itong jump car defender or hindi. So, yung kwentuhan natin kahapon ay naging usapin ngayon agad sa social media, sa YouTube. At itong dalawang tao na ito mga Kalingap ay sobrang nagtatalo ngayon kung dapat bang matuloy itong jump car defender. So, sumasakit ang ulo ko sa debate nilang dalawa. So, panoorin nyo na lang po mga Kalingap at pakinggan po natin kung sino ang tama at sino ang may punto. Mga Kalingap, so panoorin po natin to. Ako talaga, nari ko pa lang yung jump car defender na yan at gagalit na ako eh. Naiinis na ako eh, kasi bakit kailangan pang magbuo ng jump car defender? Bakit kailangan pang magbuo ng jump car defender rin at bakit ayun pa? Bakit ngayon pa? Ang tagal na napakarami ng nangyari, isang taon na mahigit. Bakit kayong pa magtatayo ng jump car defender? Yan ang gagaliite ko na nahihinig ako eh. Bakit kayong pa magbubuo ng jump car defender? Sa dami na nangyari, ang dami na nagbash, ang dami na nanira, ang dami na nagsilabasan. Bakit ngayon pa magtatayo ng jump car defender? Kung may jump car defender, dapat meron din ang ibang love team. Dapat meron din ang ibang love team? Kasi pagmumulan yan ng division. Pagmumulan niya ng division? Pagmumulan niya ng mga kaguluhan. Pagmumulan niya ng mga selusan, ng mga silipan. Dapat hindi nagkakaroon ng mga ganyan. At di ba meron ng mga defender naman? Marami naman ng defender eh. Bakit kailangan pang magkaroon ng jump car defender? Gusto yung mangyari? Naiinis ako, napipikon ako dyan sa nag-iisip ng bumuo ng jump car defender na yan eh. Para bang hindi nag-iisip? Para bang may hidden agenda? Yang yung nag-iisip na yan. Ano ba ang gusto niyan? Naiinis ako eh. Sabihin niyo Okay, so iisa-isahin po natin. Mga Kalingap, kalmahan na muna natin. Huwag tayong gumaya dyan kay Brad na masyadong high blood, masyadong hyper po. So, kalmahan na natin. Una, tayong mga nanonood at sumusuporta sa Munting Kalingap ay kalma na muna. Inhale, exhale. Ayan. Yan, si bro po ay kalmado lang, Si bro, kalmado lang. Inhale, exhale lang tayo. Isipin muna natin po mga Kalingap. So, bago tayo uminit ang ulo katulad ni Brad kanina na napanood po natin na ang daming agad sinabi, ay kalmahan lang natin kasi minsan hindi tayo nakapagbigay ng magandang reaksyon or komento kapag tayo ay mainit ang ulo agad. So, daanin natin sa mahinawan na paraan. So, yung pong jump car defender, na tinapik ni Kuya Jens sa live niya.
ay yun po ay kwentuhan pa lang. Ano? Wala naman pong kahit po sino pwedeng mag-open ng kahit na anong topic sa kanilang channel. Kasi kwentuhan pa lang naman po yun mga kalingap. Kwentuhan pa lang para magkaroon lang ng interaction between host ng channel and yung kanyang mga viewers. Nagkakaroon lang po ng kwentuhan. Para may pinag-uusapan po. Dahil nga po, ang dami nagaganap ngayon sa Jomcar. So, syempre, pag iba naman po yung ating binibigyan ng reaction, doon naman po tayo magbibigay ng komento. So, yung topic po kasi nung time na yan, nung live ni Kuya Jens, ay Jomcar. At pinag-uusapan yung mga nangyayaring pambabash sa Jomcar. Kaya biglang naipasok yung topic. Kwentuhan pa lang, plano pa lang mga kalingap. Nagkakaroon pa lang ng brainstorming between the host and viewers. Tapos, ang dami na agad nagre-react, ang dami na agad galit, ang dami na agad kumukontra. Mas maganda sana kung lahat ng kanilang sinasabi ay sinabi nila agad dun pa nang sa live kung saan nagkakaroon ng interaction yung host tsaka yung mga viewers. Dun pa lang po sana nagsalita na. Pero sige, huwag nating pansinin, huwag natin bigyan masyado ng pansin po yung mga nagbibigay ng komento or kumukontra. Pero yun po mga kalingap kasi ang totoo. So wala po tayong masamang hangarin dyan. Sa nakikita ko dyan, wala dyan masamang hangarin dyan sa Jomcar Defender na yan. Yan po ay napag-usapan lang. Kumbaga po, may topic lang po. At sa mga sumusuporta, sa mga taga-suporta po, naniniwala po ako na yung boses po ng mga viewers ay napakahalaga at pinapakinggan po. Siyempre mga karya, pinapakinggan po yung mga komento ninyo. Kaya nga maganda nga po yung nagko-comment po kayo ng mahinahon. Huwag po nating daanin sa parang sisiga-siga tayo. Sa parang lagi tayong galit, parang lagi tayong nakikipag-away. Pwede naman natin daanin sa diplomasya palagi. Kasi napakagulo na po ng mundo. Grabe. Kung ganyan lagi ang mangyayari, talagang toxicity ang makukuha ng viewers. So, huwag tayong mag-promote ng mga away, huwag tayong mag-promote ng mga hidwaan na yan. Daanin natin sa diplomasya palagi, sa maayos na usapan. So, ayun lang. Naawa lang ako kay Kuya Jens kasi may nabalitaan na po, meron pa daw ibang mga nagmumura kay Kuya Jens. So, kawawa naman po. So, yun lang naman. Wala naman akong balak may pag-away kay Brad. Bahala naman si Brad kung ano yung pinaglalaban niya. Basta yung sa akin ay makatulong sa mga love team, makatulong sa mga nangyayari. So, kung hindi sa ayon ang karamihan, siguradong yan ay papakinggan naman po. Kaya maayos na pakikipag-usap lang po dyan ang kailangan mga kalinga. So, yun naman po, ibalik ko na kay Brad. Basta, kahit anong paliwanag pa yan, mananatili po na kontra po dyan sa pagkatatag na yan ng Jomcar Defender na yan. Yan si Kuya Jens parang hindi nag-iisip si Kuya Jens Parang pinapagulo lang. Pinapagulo lang ni Kuya Jens? Yung mga sitwasyon, hindi nag-iisip. Para ba na chipset kasi yan kay Kalinga Probe. Just pipsuin, dikit. Di mo alam kung bakit may padila-dila pa sa selfie with Kalinga Probe. Daming na naisip. Dumidikit pa. Pwede kaninong K-boys. Sino pa pwede kaninong love team dumidikit? Ewan ko ba sa may Kuya Jens? Kung anong kalokohan ang ginagawa. Para ba na gustong bumuo ng gera. Parang gustong bumuo ng gera niya ni Kuya Jens Di ko alam po anong nasa isip niya ni Kuya Jens. So, sige, bakit ba kasi palaging si Kuya Jens ang nakikita? Hindi naman beneficiary si Kuya Jens. Kung meron dapat pinag-uusapan at binibigyan ng reaksyon, ang pinapa-priority dapat dyan ay yung mga beneficiary. Kasi sila yung dapat na mapansin ng mga sponsor, sila yung dapat mapansin na matutulong at gustong sumuporta sa ginagawang pagtulong ng Both Team Kalingap. Imbis na mag-focus tayo sa ginagawa ni Kuya Jens, ay
mag-focus tayo dun sa mga beneficiary. Yung mga beneficiary, ang gawa natin ng reaksyon, ang pansinin natin para ma-hype sila, ma-hype, ibig sabihin mas mapansin, mas makita ng mga sponsors, mas makita ng mga taga-suporta para yung mga beneficiary na halos wala pa pong masyadong sponsor ay mabigyan na ng tulong. Siyempre sa tulong yan ng Team Kalingap at sa pagsuporta ng mga sponsor at mga sumusuporta. Napakarami pa pong mga beneficiary ang kailangan ng tulong, kailangan mapansin na dapat bigyan ng reaksyon. Imbis na nagpo-focus tayo, sa ginagawa mga Kalingap ng mga reactor katulad ni Kuya Jens, ay bakit ang binibigyan natin ng pansin bakit ang hindi natin bigyan ng pansin yung mga beneficiary? Na dapat naman talaga, supposedly, sila naman talaga dapat ang pinag-uusapan. Kasi kapag ang reactor, ang pinansin natin, tapos papansinin pa ng iba, ay dyan na nangyayari yung siya tinatawag ni Brad kanina na gera. Doon nangyayari yung gera na siya sabi ni Brad. Pero kung tayo ay mag-focus lang tayo sa beneficiary, ibigyan lang natin sila ng magandang reaksyon para mas mapansin at magustuhan lalo ng marami manonood, ay sa tingin ko maraming mga beneficiary ang magkakaroon agad o mapapaabutan agad ng tulong. So yun na lang, doon na lang tayo mag-focus po mga Kalingap. Tsaka nakakatawa pa yan mga Kalingap, pati ba naman yung selfie ni Kuya Jens with Kalingap Rab ay binibigyan ng pansin? Wala ba kayong mga best friend? Hindi ba kayo ganun ka-close sa mga best friend ninyo? So, di ko alam eh. Di ko alam kung pogi lang talaga si Kuya Jens kaya sobrang pinapansin ni lahat ng kilos at galaw. Pero, bahala na si Kuya Jens dyan. Alam naman natin si Kuya Jens ay professional naman yan. So, kahit pa paano, naunawaan naman niya yung mga nangyayari. Ayun, sana habaan pa ni Kuya Jens yung kanyang pasensya at pag-unawa sa ibang mga tao. So, yun na, ma'am. So, ayun mga Kalingap, medyo nagkakainitan po sa pagitan po ni Bro at Brad. Pero, ako talaga mga Kalingap, ang stand ko naman po dyan ay kalmahan lang po natin. Huwag tayong masyadong mainit. Huwag tayong masyadong mainit, guys. Kasi ang dami nang nangyayari. May mga nangyayari na nga sa social media na napapanood po natin sa sobrang iinit. Hindi nila nakokontrol yung kanilang mga nagagawa, mga aksidente, may mga hindi pa inaasahang pangyayari sa mga maiinit na bagay. So, kalmahan lang po natin. Lahat tayo maging professional po tayo lahat. Maging maayos, makikipag-usap, may nahon, Tsaka sana po yung ating pinapakita sa social media ay yun din po talaga yung ating totoong ginagawa. Baka po kasi mahirap po niyan minsan, baka yung pinapakita po sa social media ay kabaliktaran naman po ng totoong nangyayari. So, maging matalino lang po tayo mga Kalingap, mapagmatsyag, at ayun nga po, mas pairalin po natin mga Kalingap yung diplomasya, yung maayos na pakikipag-usap, hindi po yung pakikipag-away. Huwag tayo mag-promote ng negativity kasi napakagulo na po ng mundo mga Kalingap. Kung makikipag-away pa tayo palagi, wala po. Puro lang talaga ang mangyayari. Talagang bangayan lang ang mangyayari. So yun lamang po mga Kalingap. At maraming po salamat sa inyong panunood at pagsuporta. So patuloy pa rin suporta ng buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val at Edna Kalingap Rab at sa buong Team Kalingap. Maraming po salamat. So yun lamang po. God bless. Bye bye.